Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon ay dadako na naman tayo ngayon sa bagong talakayin at ito po ang kayfiyatu salatil marid, ang tamang pamamaraan sa pagsasagawa ng sala ng taong may sakit. Paano nga ba isinasagawa ng taong may sakit ang sala na limang obligado o kaya ay mga sunna ng sala? Ito ay napaka-importante mga kapatid dahil ang Islam ay napakadali ng Islam. Hindi naman pwede na yung may sakit ay magsasala siya kagaya ng walang sakit dahil ang Islam pinagaan sa mga taong walang kakayanan ang bagay na dapat ay pantay-pantay pero mas pinagaan sa taong hindi nila ito kaya. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, hindi ginawa sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyong ito na pabigat. Napakagaan ng ating relihiyon. Meron ngang isang artikulo sa batas ng Islam na idadakal amro ittasa, kapag sumikip ang isang bagay ay magiging maluwag din ang bagay na ito. So ngayon, ang taong may sakit, siyempre ang kanyang sakit ay napakalubha, nahihirapan siyang tumayo. So, ang gagawin niya ngayon ay uupo siya. Kung ang tao ay walang kakayahan na tumayo, tandaan natin ang pagtayo, yung pagtayo sa pagsasala, ito ay haligi ng sala. Na kapag hindi mo ito na isagawa sa mga obligadong sala, yung limang obligadong sala ay hindi tanggap ang ating sala. Maliban kung ang sala natin ay voluntaryo o sunna, ay hindi po haligi ang pagtayo, kundi pinahihintulutan sa batas ng Islam na umupo kapag ang sala ay sunna, pero ang gantimpala nito ay kalahati sa nakatayo. Pero kung ang sala ay obligado, haligi po ng sala ang pagtayo. Ibig sabihin, kapag sinadya mo na hindi tumayo at kaya mo naman itong gawin, ay hindi tanggap ang iyong sala. Ngayon, kapag nahihirapan ang tao na tumayo, hindi niya kayang isagawa ang haligi ng sala na pagtayo, ay pinahihintulutan sa kanya na umupo na lamang. Pinahihintulutan sa kanya, sa taong may sakit na malubha at nahihirapang tumayo, ay pinahihintulutan sa kanya na isagawa ang sala ng nakaupo. At ang tinatawag natin na pwede siyang umupo ng kanyang sakit, ang ibig sabihin ng sakit niyang ito ay nahihirapan siya dahil sa sakit na ito, nawawala ang konsentrasyon kapag siya ay tumayo. Hindi niya kaya na tumayo dahil sa sakit niya, iniinda niya ang sakit, sa sobrang sakit, pag ginawa niya ang pagtayo, ay nahihirapan siya at hindi talaga siya makapag-concentrate sa pagsasagawa ng sala. At dito, pinahihintulutan na sa kanya ang mga babanggitin natin na pamamaraan ng pagsala ng may sakit. Pwede na siyang umupo. Dahil nahihirapan siya at hindi niya kaya, nawawala ang konsentrasyon niya, so pwede na siyang umupo. Ngunit kung kaya niya na tumayo na nakasandal, nakasandig sa isang pader, sa isang poste, mas mainam sa kanya yun. Kung kaya niya. Pero pag hindi niya kaya, dahil hirap na hirap talaga siya, nawawala ang konsentrasyon niya, so pwede siyang umupo. At pinakamainam sa pag-upo ay kinakailangan, kung pwede sana at kung kaya, ay nakadikwatro. Yung paa niya ay nagsasalubong, nasa harapan ng paa niya, nakaganon. At kung hindi naman kaya, ay sabi ng ibang mga scholar natin, pwede siyang kapag sa pagkakataon na siya ay yung intensyon niya ay nakatayo, so yung paa niya ay nasa likuran na para bang upo nung taong nagsasala sa yung pagkagaling niya sa sujud. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa Sunan An-Nasa'i ay nagsala siya ng nakaupo at ang sala niya ay nakadikwatro. Yung kanyang paa ay nagsasalubong ganyan sa harapan ang kanyang paa. Pero ganun pa man ay napakaluwag ng bagay na ito, kung saan siya komportable, ay yun ang kanyang susundin. Gusto ba niya ang paa niya ay nasa harapan? O kaya ang paa niya ay nasa likuran? Ay pinahihintulutan ito sa batas ng Islam sa taong may sakit. At kung sakali naman na siya ay magsasala
kasama sa jamaa, ibig sabihin magsasagawa siya ng sala sa masjid, kaya niyang pumunta sa masjid pero hindi niya kayang tumayo. At ang gagawin na lamang niya ay kukuha siya ng upuan o silya. Ang gagawin niya ay yung pinakalikuran ng upuan, yun ang pupunta sa, ilalagay niya sa linya ng paa ng mga tao. At hindi katulad ng ginagawa ng iba, ang paa niya, yung paa na may sakit ay ipinapantay pa rin niya sa mga nakalinya, mali po yun. Kasi ang mahihirapan po yung nasa likod. Hindi po makapagsudyod dahil ang masusudyudan niya ay ang upuan mo. So, dahil ikaw ay pinahintulutan na umupo, so ang gawin mo sa upuan mo, yung likurang bahagi ng upuan, yung paa niya na apat, yung pinakalikod niya, yun ang papantay sa paa ng mga kasama mong nagsasala at ikaw ay nasa unahan. Magiging hakbang ng advance ang paa mo, so walang problema doon dahil ang basihan doon ay ang likurang bahagi ng iyong upuan. At kung sakali na ang tao ay hindi pa rin niya kayang umupo, ay wala namang problema na ang gamitin niya ay ang kanyang tagiliran. Sa kanang bahagi ng kanyang tagiliran at kung kaya niya na humarap sa kibla, kung saan tayo nakaharap magsala, ay humarap siya sa kibla. At kung hindi niya kaya na magsala, na nakatagilid siya sa kanang bahagi ng kanyang katawan, ay tumagilid siya sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan at ganun pa rin. Kung kaya niya na nakaharap sa kibla, ay pinakamainam na umarap siya sa kibla. At kung hindi niya kaya na nakatagilid na humarap sa kibla, ay nasa sa kanya kung saan siya komportable. Kahit hindi siya nakaharap sa kibla, ay okay lang na nakatagilid siya kapag siya ay nahihirapan. Kapag naman hindi niya kayang tumagilid maging sa kanang bahagi ng kanyang katawan o sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan, ay walang problema na ihiga na lamang niya at kung kaya na itaas ang kanyang ulo sa bandang ulo niya, itaas at lagyan ng unan sa kanyang likuran o sa ulo at iharap siya sa kibla, ay mas mainam yun. Ganun pa man, ay walang problema kung hindi niya kaya na iharap sa kibla. Kung saan siya komportable ay isagawa niya ang sala. Kung saan siya komportable, hindi niya kayang tumagilid sa kanan at sa kaliwa at hindi niya kayang humarap sa kibla na nakahiga, so gawin niya po yung sala. Dahil hindi talaga tayo pwedeng magiging exempted dito dahil lang sa sakit, kundi pinagaan sa atin ng Islam ang bagay na ito. Dahil lang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa katibayan sa bagay na ito, ayon sa hadith ni Imran bin Husayn radiyallahu anhu, hina kana maridan, nung siya ay nagkasakit, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, salli qa'iman, magsala ka ng nakatayo. Inutusan siya na magsala ng nakatayo. Fa illam tastati' fa qa'idan, pag hindi mo kayang tumayo ay umupo ka. Pag hindi mo kaya, fa illam tastati' fa ala jambin, pag hindi mo pa rin kaya na nakaupo ay magsala ka ng nakatagilid. At ito ay hadis ma akhrajahu al-Bukhari fi sahihi. At ayon sa ibang riwaya, ibang salaysay ng hadith, fa illam tastati fa mustalqiyan, pag hindi mo kaya ay humiga ka. At ito ay sinabi ng ating mga ulama na ito ay mahina na hadith, pero ganun pa man ay pwede pa rin itong isagawa ang paraang ito na nakahiga. So napakadali po ng Islam, mga kapatid. Hindi po tayo pinahirapan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magsala, na pilitin natin na nakatayo. At mga kapatid, kapag hindi pa rin natin kaya na magsala, na nakahiga, at wala na talaga yung katawan natin, at tandaan natin mga kapatid, kung tayo ay magsasala ng nakaupo, ay kinakailangan yung sujud mo ay mas mababa, ay yung ruko mo ay mas ibaba mo, at yung sujud mo kapag ikaw ay magsusujud ay mas ibaba mo ang ulo mo kaysa sa ruko mo. So ibig sabihin ulo ang basihan. Pag nagruko, ibaba mo ng konti. Pag nagsujud, ibaba mo ng konti kaysa doon sa ruko mo. Pag ikaw ay nakaupo. Ganun din kapag ikaw ay nakatagilid. Pag ikaw ay nagsujud, ibaba mo ng konti. Pag ikaw ay nagruruko, medyo mataas doon kaysa sa sujud mo. Yung ulo ang basihan. Hindi katulad ng sinabi ng mga ibang scholar o ibang mga tao na pwedeng basihan ang mata na lang o kaya ang
kamay na lang. So, hindi po yon. Kasi kung hindi na kayang gumalaw lahat, so pwede ang puso na lang ang magsasagawa ng sala. Iisipin na lang niya, i-intensyon na lang niya na siya ay nakaruko, siya ay nakasujud kung wala na talagang kakayahan na gumalaw ang buong katawan niya. So, ganun po ang Islam, napakadali po sa atin ang Islam at hindi po tayo pinahirapan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.